Tama naman yung oil deregulation law that it's unregulated, but that only works, Karen, in good times. Di ba? Competition will keep the price lower. Pero pag ganitong sitwasyon, government has to have a certain regulatory powers to keep the price reasonable. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show kung saan batas ang issue. At ngayong linggo, marami na namang nangyari sa ating bansa. Una, nagsumiti na ng sagot si VP Sara sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Pero ayon sa mga complainant ng impeachment case against VP Sara, marami daw hindi sinagot si VP Sara sa mga reklamo laban sa kanya. Dahil dito, dineklara ng House of Representatives na sufficient in grounds ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kaya nag-set na rin ang House of Representatives ng schedule para sa impeachment hearing dates ni VP Sara na magsisimula ngayong March 25, 2026. Pangalawa, pinawalang sala ng COMELEC si Senator Rodante Marcoleta dahil sa hindi niya pag-declare ng donation sa kanyang Statement of Expenditures, Contributions, and Expenses o SOSE. Ayon sa COMELEC, wala daw ginawang election offense si Senator Rodante Marcoleta kahit na hindi siya nag-comply sa Omnibus Election Code. Pero ang pinakamainit pa rin na balita ngayong linggo ay ang patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo dahil sa gyera sa Middle East. In fact, ngayong linggo, tumaas na naman ng hanggang 22 pesos and 30 centavos ang kada litro ng diesel at hanggang 17 pesos at 16 centavos naman ang kada litro ng gasolina. At ayon kay President Trump, maaari pang tumagal ang gyera ng 4 to 5 weeks pero kaya pa nilang mas patagalin ang gyera sa Iran. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. At mukhang mas lalo pang tatagal ang gyera dahil mismo si President Trump ay humihingi na ng tulong sa mga kaalyado niyang bansa upang mabuksan muli ang Strait of Hormuz. At first, tinanggihan si President Trump ng kanyang mga kaalyado sa European countries na tulungan siya para mabuksan ang Strait of Hormuz para mapababa ang presyo ng langis. Pero eventually, 6 na US allies kasama ang France, Germany, Britain at Japan ay nagsabing handa silang tumulong para masigurado ang safe passage ng mga barko sa Strait of Hormuz. Whatever the case, ang bottom line is hindi natin alam kung hanggang kailan ang gyera sa Middle East at hindi din natin alam kung gaano kataas ang iaangat ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya naghahanap na ng paraan ng ating gobyerno para mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Isa sa mga solusyon ng gobyerno ay tanggalin ang excise tax at value-added tax na napag-usapan natin last week. Kung gusto nyong malaman ng tungkol sa excise tax at value-added tax, pwedeng panoorin nyo yung video na ito. Link ay nasa description below. Pero bukod sa pag-alis ng excise tax at value-added tax, ang isa pang solusyon ng gobyerno ay tanggalin ang Oil Deregulation Act upang gobyerno na ulit ang mamahala sa oil industry sa Pilipinas. In fact, si Senate President Tito Sotto ay naghain ng Senate Bill number 1984 upang tuluyang tanggalin ang oil deregulation law at ibalik sa gobyerno ang pagtatakda ng presyo ng mga produktong petrolyo. Rika, inihain ni Senate President Vicente Sotto III ang total repeal o pagbasura sa downstream oil industry deregulation law. Layo ng inihaing Senate Bill 1984 ni SP Sotto na ibalik sa pamahalaan ng otoridad na i-regulate ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Paliwanag ni Sotto, sa ilalim kasi ng Oil Deregulation Law, naging malaya ang mga kumpanya ng langis na magtakda ng presyo batay sa kompetisyon sa merkado. Pero bago ito ipatupad, ang Energy Regulatory Board ang nagtatakda ng presyo ng petrolyo batay sa pandaigdigang presyo ng langis at palitan ng piso. Kaya ngayong episode, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung Oil Deregulation Law at kung dapat nga ba itong tanggalin. At kung ano ang magiging epekto sa ekonomiya ng Pilipinas kapag inalis natin ang batas na ito. Pero para masugot natin yan, kailangan muna natin bumalik sa nakaraan, particularly noong April 30, 1971. Kasi yan yung araw na ipinasa ng ating gobyerno ang Republic Act No. 6173 o ang Oil Industry Commission Act. Ang batas na ito ang gumawa sa Oil Industry Commission ng Pilipinas na nagre-regulate sa exporting, importing, storing at distribution ng petroleum products sa ating bansa. Ayon sa Section 7 ng nasabing batas, ang Oil Industry Commission ay may kapangyarihan na magtakda ng presyo ng petroleum products sa ating bansa.
At hindi pwedeng basta-basta mabago ang presyo ng produktong petrolyo nang walang approval ng Commission after due notice and hearing. So nagtuloy-tuloy ang normal na pagbili ng Pilipinas ng langis mula sa ibang bansa hanggang noong 1973 kung saan nagkaroon ng unang oil crisis sa buong mundo. Ito ay dahil sa oil embargo or ang hindi pagbibigay ng langis ng mga oil-producing countries katulad ng Saudi Arabia, Iran, Kuwait at iba pa sa mga bansa na sumusuporta sa Israel noong mga panahong iyon. The Middle East war produced developments all over the world today. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. If the Arab countries keep that pledge, it would reduce their production by almost 50% in 1 year. Then the ministers began what was to be an 8-hour meeting, resulting in their decision to reduce the flow of oil to America and other nations supporting Israel. The cutback will be 5% for the first month and an additional 5% for each passing month until Israeli forces leave occupied Arab land. Dahil dito, nagkaroon ng worldwide shortage ng langis at tumaas ang presyo ng kada litro ng diesel at gasolina. At syempre, hindi exempted dito ang Pilipinas. Para makatipid sa produktong petrolyo, nagpatupad ng Share a Ride scheme ang gobyerno. At para makatipid sa gas, yung mga pamilyang Pilipino ay nagluluto na lamang gamit ang panggatong. Dahil sa oil crisis noong panahong yun, tumaas ng hanggang 24 pesos ang kada litro ng diesel habang 13 pesos naman ang per litro ng gasolina. For context, ang 24 pesos noong 1973 ay equivalent ngayon sa 300 to 350 pesos. Habang ang 13 pesos naman noong 1973 ay equivalent sa 250 hanggang 300 pesos ngayong 2026. So isipin mo na lang kung gaano kabigat ang gastusin noong panahong iyon kung ang presyo ng gasolina ay 250 pesos kada litro at ang diesel naman ay 300 pesos kada litro. Dahil dito, noong February 4, 1974, si then-President Ferdinand Marcos, yung tatay hindi yung anak, ay nag-issue ng Presidential Decree No. 389-8. Ang batas na ito ay inaamyendahan ang Section 7 ng RA No. 6713 kung saan ina-establish nito ang isang special fund na kalaunang ay tinawag na Consumer Price Equalization Fund or CPEF for short. Ayon sa batas, ang pera ng CPEF ay manggagaling sa mga contribution ng oil dealers in case malaki ang kikitain nila mula sa produktong petrolyo. Dito din sa special fund na ito, kukunin ng gobyerno ang panggastos para sa mga projects na may kinalaman sa crude oil, gas at iba pang petroleum products para sa exploration and research and development. Pinapayagan din ng gobyerno ang mga government-owned corporations na kunin dito sa fund na ito ang pera pambayad sa importation ng langis upang masigurado ang tuloy-tuloy na supply ng petroleum products in a reasonable price. So sa unang tingin, maganda ang layunin ng CPEF kasi makakatulong talaga ito sa pag-regulate ng presyo ng petroleum products dito sa Pilipinas. Ang problema, noong 1979, nagkaroon ulit ng matinding oil crisis dahil sa gulong nangyari sa Iran bunsod ng Islamic Revolution noong 1978. Dahil sa isang major oil exporting country ang Iran, nagkulang ang supply ng langis sa buong mundo na nagdulot na naman ng matinding pagtaas ng presyo ng langis. Today's OPEC increases are expected to drive the price of unleaded up to a national average of 77 cents per gallon. Now, all modes of transportation are affected by the increased prices. All modes of transportation includes planes, ground transportation, anything you can think of. Higher costs for transportation will in turn have a ripple effect throughout the economy, driving prices up in general. Case in point, the airlines are expected to increase their fares next month with actually a fuel surcharge. Case in point, the very food we eat comes to us in part by truck. Trucks burn diesel fuel. So wala akong makitang accurate na data kung magkano ang presyo ng kada litro ng produktong petrolyo noong 1979 sa Pilipinas. Pero ayon kay Google, tumaas ng higit doble ang presyo ng produktong petrolyo sa buong mundo at nagkulang ang pandaigdigang supply ng produktong petrolyo sa buong mundo ng 4%. Pero the bottom line is, noong panahong iyon, mahal ang presyo ng imported petroleum products sa world market.
Pero dahil regulated ang presyo ng langis sa Pilipinas, napilitan ng mga oil retailers sa ating bansa na ibenta sa mababang presyo ang langis. Hindi rin kasi pwedeng basta-basta magtaas ng presyo ng langis ang mga oil retailers natin upang makasabay sa presyo ng langis sa world market. Kasi nga, kailangan pa ng approval ng gobyerno. Ang resulta, lugi ang mga oil retailers sa presyong ng langis na binebenta nila sa publiko. Pero hindi naman pwedeng hayaan na lang ng gobyerno na magsara ang mga oil retailers sa ating bansa kasi wala nang magbebenta ng langis sa mga Pilipino. Kaya upang maiwasan ang pagkalugi at pagsara ng mga oil retailers sa Pilipinas noong panahong iyon, naglabas si then President Ferdinand Marcos ng Letters of Instruction No. 842 Series of 1979. Ayon dito, inuutusan ni President Ferdinand Marcos na gamitin ng 225 million pesos mula sa CPEF para i-reimburse ang mga oil companies in case malugi sila dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. For context, ang 225 million pesos noong 1979 ay katumbas ng 25 to 30 billion pesos ngayong 2026. At ang lahat ng perang yan ay ginamit lang pambayad sa naluging oil companies noong panahong iyon. Pero kahit na nagkakaroon ng buyout ang mga oil dealers, unstable pa rin ang presyo ng produktong petrolyo sa buong mundo. Kaya, patuloy na binabayaran ng ating gobyerno ang mga oil retailers sa kanilang mga pagkalugi gamit ang pera mula sa CPEF. Ang problema, unti-unting nauubos ang pera sa CPEF dahil mas madalas i-reimburse ng gobyerno ang mga oil retailers. Hindi rin naman dumadagdag ang pera ng nasabing fund kasi hindi naman kumikita ng malaki ang mga oil retailers. In fact, lugi pa nga. Upang masolusyonan ito, noong January 21, 1983, pinirmahan ni President Ferdinand Marcos ang Letters of Instruction No. 1335. Ayon sa dokumentong ito, ina-abolish ni President Ferdinand Marcos ang CPEF. Pero upang ma-regulate pa rin ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa, ipinatupad naman ni President Ferdinand Marcos ang Presidential Decree No. 1956 noong October 10, 1984. Ayon sa Section 8 ng nasabing batas, magtatabi ang gobyerno ng General Fund na tatawaging Oil Price Stabilization Fund or OPSF for short na magiging buffer upang maiwasan ang pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas sanhi ng pagtaas ng presyo ng langis sa world market. So ang tanong, saan na naman kukunin ang pera na ilalagay sa Oil Price Stabilization Fund? Ayon pa rin sa Section 8 ng nasabing batas, ang pera ng Oil Price Stabilization Fund ay manggagaling sa ad valorem tax, custom duties, at iba pang mga buwis na pwedeng ipataw sa petroleum products katulad ng VAT. Again, kasama sa diniscuss ko last video kung ano ang ad valorem tax. So kung gusto nyo malaman kung ano ang ad valorem tax, ang link ay nasa description below. Anyway, saan ba gagamitin ng OPSF? Sinasabi pa rin ng Section 8 ng nasabing batas na gagamitin ng pera sa OPSF upang i-reimburse na naman ulit ang mga oil companies in case malugi na naman sila dahil sa mataas na presyo ng imported petroleum products. So babalik na naman tayo sa dating naging problema ng Consumer Price Equalization Fund. Kapag biglang tumaas ang presyo ng langis sa world market, hindi pa rin pwedeng basta-basta itaas ng mga oil retailers ang presyo ng langis na ibinebenta nila sa Pilipinas. Kasi remember, ayon sa Section 7 ng Republic Act No. 6173 na effective pa rin at that time, ang Oil Industry Commission lang ang may kapangyarihan na magtakda ng presyo ng petroleum products sa bansa. At hindi nga pwedeng baguhin ang presyo ng produktong petrolyo nang walang approval ng Oil Industry Commission. Kaya kahit na may bagong batas, hindi pa rin talaga makasabay ang presyo ng domestic oil market sa pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Kaya, sunod-sunod pa rin ang pagkalugi ng ating mga oil retailers noong panahong iyon. At ayon nga sa batas, ang lahat ng lugi sa kita ng mga oil retailers ay ibabalik sa kanila ng gobyerno mula sa OPSF by way of reimbursement. Ang resulta, mas malaki ang nire-reimburse ng gobyerno sa oil retailers kaysa sa pumapasok na pera sa OPSF. Para masolusyonan ang problemang ito, naglabas ulit si then President Ferdinand Marcos ng Letters of Instruction No. 1441 noong November 20, 1984 kung saan inuutusan niya ang kanyang Minister of Energy na i-review at i-reset ang presyo ng domestic petroleum products every 2 months. Which means, noong panahong yon,
every 2 months dapat ang pagbabago-bago ng presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Kaya, kung biglang tumaas ang presyo ng langis sa world market, kailangan tiisin ng mga oil retailers ang kanilang pagkalugi ng 2 buwan until i-adjust ulit ng Minister of Energy ang domestic price ng langis. At yung halagang nalugi ng mga oil retailers, hihingi nila ulit yan sa gobyerno as reimbursement mula sa OPSF. Dahil every 2 months ang pag-a-adjust ng presyo ng domestic oil products, hindi pa rin makasabay ang domestic oil market sa presyo ng petroleum products sa world market. In fact, noong May 17, 1990, isinabatas ng gobyerno ang Republic Act No. 6952 kung saan nag-i-establish ang gobyerno ng Petroleum Price Standby Fund na ang tanging layunin lamang ay magdagdag ng pera sa OPSF. Dahil ayon sa Section 2 ng nasabing batas, gagamitin ng pera sa Petroleum Price Standby Fund upang i-reimburse na naman ang mga oil companies sa kanilang pagkalugi dahil sa pagtaas ng presyo ng petroleum products. Alam niyo ba kung magkano yung perang itinakda ng gobyerno sa Petroleum Price Standby Fund para idagdag sa OPSF? Ayon sa Section 3 ng Republic Act No. 6952, maglalagay ang gobyerno ng 5 billion pesos sa Petroleum Price Standby Fund para lang idagdag sa OPSF. For context, ang halagang 5 billion pesos noong 1990 ay equivalent sa 26 billion pesos ngayong 2026. So just imagine, 26 billion pesos ang ibabayad ng gobyerno sa mga oil retailers para lang pagtakpan ang pagkalugi nila. At hindi lang yan. In case na kulang pa ang 5 billion pesos na pantapal sa mga nalugi ng oil retailers, pinapayagan ng Section 3 ng Republic Act No. 6952 ang gobyerno na kumuha ng pera mula sa 1991 General Appropriations Act para idagdag sa kulang na halaga. Kaya, sa panahong yon, mas nagiging pahirap sa gobyerno ang pag-regulate nila ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. At bukod sa negative economic effects, napopolitika din ang pag-regulate ng gobyerno sa produktong petrolyo. Dahil ang gobyerno ang nagre-regulate ng presyo ng langis sa Pilipinas, sunod-sunod ang kilos protesta ng mga Pilipino laban sa gobyerno bilang panawagan na ibaba ang presyo ng langis. And again, nung panahong iyon, hindi pwedeng basta-basta ibaba ng gobyerno ang presyo ng langis. Otherwise, maglalabas na naman sila ng pera upang ipantapal sa mga financial losses ng oil retailers. So masasabi talaga natin na in all aspects, palpak ang gobyerno sa pag-regulate nila ng presyo ng produktong petrolyo. Dahil dito, noong February 10, 1998, sa pamumuno ni then President Fidel V. Ramos, ipinasa ng gobyerno ang Republic Act No. 8479, otherwise known as the Oil Downstream Deregulation Act of 1998 or Oil Deregulation Law for short. Ayon sa Section 5 ng nasabing batas, pinapayagan ng kahit sino mang mag-import, mag-purchase o mag-market ng petroleum products mula sa foreign or domestic source. At ang role na lang ng Department of Energy ay i-monitor ang mga sellers at importers ng langis. Bukod pa dyan, ayon sa Section 18 ng nasabing batas, mayroon ng automatic pricing mechanism ang petroleum products upang makasabay ang domestic price ng petroleum products sa presyo ng produktong petrolyo sa international market. At ang adjustment naman ng presyo ng produktong petrolyo ay dapat on or before sa pangatlong Lunes ng kada buwan, which gives the impression na dapat isang beses lang sa isang buwan magbago ang presyo ng produktong petrolyo. So bakit kada Tuesday ng bawat linggo ang pagpapalit ng presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas? Ang sabi ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, dahil ito daw ang napagkasunduan nila ng mga oil companies. Ma'am, bakit every Tuesday lang pwede mag-increase? Tuesday, yun yung kasunduan. And then, right now, kasi because of this problem we have, nag-i-issue kami ng mga directives, no, mga orders to all these oil companies kung anong dapat gawin. One of those is that walang unreasonable or increases ng presyo. So knowing all this, sa tingin pa ba natin dapat ulit i-regulate ng gobyerno ang presyo ng produktong petrolyo? Hindi kasi porket i-regulate ng gobyerno ang presyo ng langis, ibig sabihin pwede na nila idikta sa oil retailers kung magkano ang presyo ng langis nang walang consequence. If ever man na i-regulate ulit ng gobyerno ang presyo ng produktong petrolyo, kailangan masolusyonan muna nila ang iilang problema.
Isa na dito ay kung paano maiiwasan ng gobyerno ang mabilisang pabago-bago ng presyo ng langis sa Pilipinas upang hindi magulat ang taong bayan sa biglaang taas ng presyo ng produktong petrolyo at ng iba pang bilihin. Pero at the same time, kailangan gumawa ang gobyerno ng paraan para makasabay ang domestic price ng langis sa presyo ng oil products sa world market para hindi mag-abono ng malaki ang ating gobyerno. Kasi kung hindi makakasabay ang presyo ng langis sa bansa sa presyo ng langis sa world market, walang choice ang gobyerno kundi i-reimburse na naman ang mga oil retailers sa kanilang pagkalugi. Kapag gano'n na nangyari, ang malaking parte ng ating buwis ay mapupunta lamang sa mga oil dealers, imbis na sa mga proyektong makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino. And just to be clear, hindi ko sinasabing hindi dapat i-regulate ng bansa ang presyo ng produktong petrolyo. Ang sinasabi ko lang, bago natin tanggalin ang Oil Deregulation Act, siguraduhin natin na hindi natin uulitin ang mga pagkakamali ng ating gobyerno noong nakaraan. Kasi kung padalos-dalos tayo sa ating mga desisyon para lang pansamantalang maibsan ang kinakaharap nating problema, baka mas lalong maghirap ang Pilipinas sa hinaharap. Yan ang ating show for today. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. See you next time and session adjourned.